And joining me tonight are two big names in the sports world. First, we have Dino Lee. Hi Dino, kamusta? It's been a while. Oo, kakatapos ng Valentine's. Malamig ang Valentine's natin. May kadate ba si Dino? May kadate. Malamig. Malamig. Dinate ko sarili ko. Self-love. And of course, we have Coach Renren Ritwalo. Hi Coach, kamusta? Ito si Coach, mainit ang Ay, Valentine's. oo. Laging mainit. Apat ang date ko, tatlo. Kasama yung mga anak namin eh. Yeah. Wow! So tonight we have exciting topics to discuss. Huwag nating patagalin at simulan na natin. But before that, to our sports fans are ready to elevate your sports experience. Dive into the world of live sports like never before with Sports Plus PH. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. So register now at sportsplus.ph. So tonight, we have exciting hot takes to discuss. So first, si Gavina na ba ang tatapos sa sumpa ng UE? For our second hot take, Muscle Man mas pinili ang MPBL. And third hot take, mas okay ba ang format ng NBA All-Star ngayon? And lastly, may tatalo ba kay Vince Carter sa dunk contest? So, okay, simulan na natin. For our first hot take, si Gavina na ba ang tatapos sa sumpa ng UE? Ano masasabi niyo dyan, Dino and Coach Renren? Go, Dino. Pwedeng mali ako dito. Pero hindi ako sure kung itong hire ng UE in replacement for Coach Jack Santiago will move the needle for UE. But looking back at history, the last time UE had, muntik na ito, itong last season, muntik na. Parang they were 1 win away from after a good start to the first round, I think 5-2. Tapos nanalo lang sila ng 1 game, natalo sila ng 6 straight patapos ng second round. So ang nakapasok is Adamson over UE, no. The last time na nakapasok ang UE sa Final Four at nakapag-finals din sila that same season was back in 2009. Sino yung mga yun? Season 72. Sino yan? Ang coach Sino pa yan? nun si the late Lawrence Johnson. Namatay si Coach Lawrence noong 2021. Ang player niya nun, nung chinek ko, si Paul Lee. Saka si Elmer, mostly Elmer Espiritu. Elmer Espiritu. I think yun yung mahaba na player, no? Yes, mataas tumalon. Oo, yun. Yung parang dunker din yun, Yes, di ba? he's a dunker. So, si Paul Lee, I think during that season, most improved player siya. And nakatapat nila sa finals. I think they went all the way to 3 games. They lost to Ateneo. I think that was the first year, or not, if I'm not mistaken, the second year of the 5-peat ng Ateneo yun. Under coach Norman Black. So, to me, medyo hindi pa ako dito sure. Kasi parang tingin ko hindi pa rin sila at the level ng Lasal, UP, UST, and Ateneo. Kasi pagdating sa college basketball, malaking bagay yung yung financial backbone ng isang team. And tingnan lang, kung titignan mo yung UP, Lasal, Ateneo, UST, mabibigat ang backing niyan. So I don't think funding-wise, kaya nilang tapatan yung Kasi pag makakuha ka ng magaling na player, baka recruiting lang yan, di ba? Just like yung nangyari kay Kian Baclaan, nangyari kay Mason Amos na napunta sa Lasal pareha. Si Jacob Cortez, maglalaro din sa Lasal next year. So, ang medyo pabor lang ngayon sa recruitment at hindi ma-poach yung player mo is yung bagong rule ng UAP na pag lumipat ka, magiging 1 year ka lang hindi maglalaro pero 2 years ang count mo. So medyo mabigat yun. Na baka pabor ngayon sa mga hindi Ateneo, Lasal, UP at UST. Now, when it comes to recruitment, ito yung positive na nakikita ko kay Chris Gavina. Kung babalikan natin last year, yung NBTC Championship ng U19, ang nag-champion yun is Phil-Am Nation Select. Siya yung coach nun. And ang balita is, si Alex Cabagnot is parang basketball operations ng UE ngayon. Kasama siya ng package ata with Chris Gavina and parang special assistant siya. And I think nakaline up pa si Alex Cabagnot sa Converge. And kung babalikan natin, may ties sila parehas sa Phil-Am Nation Select. So recruitment-wise, yung team last year, naglaro doon si Jacob Baila, who's playing for UP right now. Nandun si Andy Gemao, and then si Calum Harris. So, hindi ako nagkakamali, hindi pa ata nagko-commit si Andy Gemao at si Calum Harris.
Pero si Caleb mukhang sa US maglalaro eh. But the ties with Phil-Am Nation Select, mukhang may advantage ang recruitment ng UE when it comes to Phil-Am players. Oo, pero sabi mo, yung financial aspect. Yes. Medyo, ang Alangan reputation pa. ng Phil-Am Nation Select, medyo iba yung reputation nila sa Iba pa pagdating rin. sa recruitment eh. Oo, medyo pricey. Pricey pa rin. So, wala rin yung relationship basically kasi nasa presyo pa rin eh. Oo, diba? so yun yung titingnan mo ulit, babalik ka ulit doon. Hindi, baka inisip ko, baka may relationship. Pwede. Pero, Magsasacrifice ba? ano pala, no? Mas makapal, mas money is thicker than blood. Money is thicker than blood. Mas ikaw nakakaalam yan. So well, yeah. If you ask me, magandang addition si Coach Chris Gavina because pag nakita mo yung resume niya, talagang nag-start yan from the bottom. Nakasama ko yan sa Kia because I was one of the shooting coach of Kia before. Nag-start talaga yung strength and conditioning, we went up to the assistant coach and then became the head coach na. Tapos pag nakita mo yung resume niya, ang dami niyang experiences na. And then if you ask me, Dino said, syempre, it boils down also sa tools mo eh. Diba? Kahit anong galing mo, yung tools mo, paano? Pyesa. Diba? Paano yung pyesa mo? Diba? Paano mo papaandarin yun if your tools or your parts are not working in the same sync or alam mo yun, hindi ganun kalakas, hindi ganun kalakas yung makina mo, how will you run it fast? So, it boils down there sa mga tools mo, kung anong gagamitin mo, dadating pa rin, babalik pa rin talaga tayo doon sa management. Pero I hate to say it, pero talagang kasi I grew up na talagang ako gusto ko talaga maglasal eh. I came out from San Beda, kahit hindi ako i-recruit ng Lasal noon, I'm going to Lasal. Kasi hindi ako nag-exam kahit saan school. So, I'm just, mindset ko talaga, I'm going to Lasal. Lasal. Yeah, so walang pinag-usapan ng presyo, walang gano'n. So pag pinag-usapan yung mga gano'n, medyo sensitive for me because masaya-sayangan ako eh. Pero iba na ngayon, coach. Sana pinanganak niya 20 years later, no, coach? Oo, parang wala lang kikitain ko, college pa lang eh. Malamang baka nag-isip ka pa kung UP o Lasal, di ba? Kung graduate ka last year, baka nag-isip ka kung UP o Lasal ka, hindi na Lasal, di ba? Pero coach, nakasama mo rin si Coach Jack, di ba? Of course, yeah. Coach Jack was a long-time assistant coach of Coach Franz Pumaren. And I'm 100% sure ang dami namin natutunan from Coach Franz Pumaren. Of course, Coach Jack also is the first assistant of Coach Franz. That's why sobrang hinog na yan to become a head coach. Talagang it just took that medyo matagal because talagang gusto niya talaga to help talaga si Coach Franz with those teams, with the teams na they handled. And of course, I was involved also with Adamson before. So, pag titignan mo yan, knowing Coach Franz, i-work ko naman yung meron sila. Yeah. Meron kami sa Adamson before. We worked hard for it. We entered the Final Four in our first season, and then the following season, the third, minalas na kami nung our finals, final season there. So, but yeah, from Coach Jack Santiago, medyo talagang, to be honest lang, I'll be honest lang, ang hinog na talaga si Coach Jack. So, Chris Gavina, hindi ka naman talo, but more experience talaga si Coach Jack Santiago. Lalo na yung experience niya under Coach Franz Pumaren. Diba? So, it boils down to the players talaga pagdating sa college. Kasi if you see the roster of LaSalle, of UP. Medyo maraming tatrabahuin si Coach Chris. Exactly. Which is nangyari kay Coach Jack. Exactly. You lost Rene Mogat who went to UP. Balita ko, malaki yung... Maraming Ang balita ko kay Rene Mogat, di mo masisisi eh. Malaki daw yung signing bonus. Malaki daw talaga. Makapalipat ka talaga eh. And I've always believed that the reason why marami yung mga college players, ito na yung chance mo i-maximize yung yung financial mo. Exactly. Secure mo na yung future ng pamilya mo through college basketball. Yes. Kasi sa PBA, sinasabi ko, Coach, 12 lang yun eh, ilang teams lang yan? 12 teams? Tapos, may mga players na like katulad ni Rafi Ribis na sinasabawan pa rin yung isang slot. Kabatsyo ata yun eh. Oo, diba? So, pag nagpa-draft ka, Coach,
kahit star player ka sa college, hindi ka sure magpa-pan out yung years mo sa PBA. So, kung ako, secure ko na yun. So, yun yung mahirap pag ikaw si UE, si Adamson, si NU, tsaka sino pa yung isang team? Yun. Medyo FEU. mahirap. Actually, FEU. Mahirap. Hindi, actually, sa lahat ng teams sa college ngayon, mahirap talaga to maintain or to retain a player. Na magaling. Na magaling. Because it's going to be so expensive. Because not only in the PBA, but also in the other countries. Like Korea, and the B-League, and kung ano man yung merong liga sa ibang bansa. Ang dami na. They're offered also even in Dubai now, right? Example, si Kevin Gambao, he left with 2 years of eligibility. Exactly. Umalis na si Kevin. It's hard. That's why parang it's a risk for an alumni to give a signing bonus, and then biglang after first year o gumanda yung laro niya or second year, biglang iiwanan ka na, lilipad na papuntang ibang bansa and play there, which is times 4 of a PBA salary. So it's really hard. It's tough. Mahirap, nakikita ko talaga mahirap to for UE. Kahit sino pa siguro ilagay mo coach, unless yung backer niya, mas malalim yung bulsa, di ba? Kaya makipaglaban, kumbaga kaya makipaglaban sa Lasal UP at UST sa kapal ng bulsa. Talagang, di ba coach, iba talaga eh. Iba talaga sa college, recruitment talaga eh. Abangan natin yung season. And for our second hot take, Muscle Man mas pinili ang MPBL. Ano masabi niyo doon, Dino and Coach Renren? Ikaw, gusto mo muna? Yan. Ang sabi niya kasi dun sa, I think, yung for this article lang, one of the articles ang sabi niya is, pag nasa PBA daw siya, kasi 37 na siya eh, iniisip niya yung post-playing career niya, which is, I think he's looking towards coaching. Yes. And kasama niya, and dun sa article, kasama niya dun, kung hindi ako nagkakamali, at ngayon nagko-coach sila sa WNBBL, kasama niya si Terence Romeo, si Arvin Tolentino, Jericho ata kasama niya. si CJ Perez. CJ Sa Perez. PSP Lady Jammers. Diba? One of the 12 teams in the WNPBL. So, ang sabi niya, kaya pinili niya yung MPBL, signing with the Pangasinan Heatwaves, is pag sa PBA daw siya, parang hindi sila pinapayagan mag-coach. Wait. Bawal daw sa... Pangasinan. Parang hindi sila pinapayagan nung management ata na mag-coach. So si Terence, may contract pa siya sa Terra Firma, parang hindi na siya makakapag-coach. So mangyayari is... Ang pumalit, si Vic Manuel. Si Vic Manuel na parang tatayong head coach dun sa PSP. Now, sa akin, hindi ako masyadong sold dun sa reason na yun. Kasi pwede mo pa rin naman i-secure, kumbaga i-maximize mo na yung playing career mo. I-secure mo na yung financial incentives mo through the last couple of years na naglalaro ka as a player. Pero I doubt it's because of coaching. So to me, lumipat siya kasi mas malaki siguro yung binibigay sa kanya sa Pangasinan, which hindi ko kina-question kasi meron din mga teams sa MPBL na malalalim ang bulsa rin. Na kayang tumapat sa Terra Firma. Kung siguro nasa San Miguel siya, nasa Ginebra siya, yun, magstay yan. Kasi, Sure playoffs eh. tapos bonus mo sa panalo. Ilan lang ba pinapanalo ng Terra Firma, di ba? And alam naman natin may history ang Terra Firma na pag pinadala ka doon at medyo may edad ka na, parang death penalty yan sa basketball player. Kita mo yung nangyari kay Christian Stan Harding. Yes. Di ba? Nung nilipat siya, parang career ending, tinapos na lang niya ata yung... Hindi nga niya tinapos eh. Nag-retire na siya, di ba? So, ganito rin yung nakikita ko kay Vic Manuel. And malamang susunod na rin si Terence Romeo dyan kung sa nakikita ko Well, I think he's thinking about long term. Kung titignan mo yung stats niya, because I think hindi yung playing time niya, hindi yung production niya, because he's still producing at the age of 37 with Terra Firma. Like Dino said, I think he's into coaching. I mean, he's thinking about long term. Feeling niya parang hindi na siya tatagal maglaro. Parang he's still going towards that path na magko-coaching na siya. So, this is an opportunity for him to learn and to get his feet wet na may chance siya while playing to enter the coaching job. So,
yeah, I want to say good luck to him because I'm teammates ko yan eh. Naging teammate ko. Oh, I think Air 21. Air 21 nata. Oh, so Air 21 Meralco, I forgot. Tsaka Tatagal na. it's rare na magkaroon ng like it's rare for a college like PSBA to produce someone like Exactly. na hindi galing UAAP NCAA. Exactly, yeah. And to have that long of a career. Yes, so from from scratch talaga siya. Talagang nagpakilala talaga siya. Kasi I think he was the MVP of the amateur leagues before he entered the PBA. So that's why kilala si Muscleman Vic Manuel. So I don't know why tinawag itong Muscleman hindi naman nag-weights to Natural na malakas to Pero hindi ba kayo nasasayangan din sa PBA career ni Well, Muscleman? Kung terra-firma ka maglalaro, talagang hindi ako manghihinayang. Ako, to be honest, when he entered San Miguel, medyo nanghinayang ako because hindi siya masyado nagamit, hindi siya na-maximize with San Miguel. Oo, kasi I think sa Alaska siya may maximize nagamit siya. Nagamit siya ng sobra. Because in San Miguel, sobrang dami na talagang Stock players. talaga Stock talaga. So talagang, kung hindi ka maging consistent doon, one game, ganito pinakita mo, mabilis magpalit Parang may, next man up, di ba? Pero tingin ko talaga, yung sahod na nakuha ni Vic Manuel dito sa NPBL, mukhang kung hindi match, malamang mas malaki. Saka ang dami mong nilalaro Yes. Ang dami mong games na nilalaro dito sa MPBL. Tapos, I think, one of the strongest teams din itong Pangasinan Heatwaves with Coach Gerson Cabiltes at the helm. Malamang maraming bonus to. Diba? Tapos makapag-coach pa siya. So, pag terra-firma ka talaga, ako rin mapapaisip ako. Di ba? Di ba? Ang dami nilang binigay na players Tapos, di ba, yung part nung napunta sa Ginebra, yung RJ Avarientos, yung Stephen Holt, tapos yung Wami Chongson, saka yung Kahilig, binigay nila. Ngayon, nawala na yung dalawang players. Ay, sino yung kapalit Ha? Siya yung kapalit, sila Terence, di ba? Tanongin mo nga kay RJ, kung sa terra-firma siya maglalaro, okay lang ba sa kanya? Ang alam ko, dapat terra-firma si RJ. Oo nga, yun nga yung Yun yung pinalit Ay. Di, tanongin mo nga si RJ kung okay lang sa kanya maglaro sa terra-firma. Parang hindi. Call a friend now. And for our third hot take, mas okay ba ang format ng NBA All-Star ngayon? Yeah, ikaw, Dino, may kino-comment ka kanina off cam. Wait, meron bang papakita ba yung lineups nung Ayan. nung mga... Ayan. Hindi, Wait, yung hindi pinakita yung lineup pero nag-champion Team Shaq. yung Team Shaq which is composed of most of the Team USA players. Diyan si LeBron James, Steph Curry. LeBron James didn't play. Oh, he didn't No. play. Pero first pick siya LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Tatum. may Kyrie Irving, Jason Tatum, Yes. Dame Lillard. So, to me, number one, scripted yung drafting ngayon. Bakit? Sinten? Paano napunta lahat ng international players kay Charles Kenny. Barkley? Yung, kay di ba, Charles. paano Ayan. Yeah. Paano mo makukuha yung Wembanyama, Nikola Jokic, Mag- SGA, nasa isang team, di ba? Tingnan mo yung kay Kenny, okay sige, gets ko yung Anthony Edwards. Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., third pick mo. Di ba? So, to me, medyo sketchy yung pag-draft na yan. Feel ko scripted talaga. And parang ipinilit talaga yung mangyari. Tapos, agree ako dun sa sinabi ni Draymond Green kanina na ba't ka pa nagpasok ng mga players na hindi pa nila na-earn yung pagiging all-star, yung Rising Stars? Kasi may pang-apat na team yan Nakikita mo dun yung Rising Stars. Yung Rising Stars Oo, baka. So sinasabi ni Draymond, which I agree, is kaya nga siya tinawag na All-Star Game, it's for All-Stars. Yes. Tapos magpapasok ka ng Rising Stars dito na hindi pa nila na-earn yung pagiging All-Star. So parang naging all-star na sila. Oo! Parang, Pero kasi diba, dati, hindi siya counted na all-star pag Rising Stars ka Oo, pero Diba? pinasok nga nila Oo. Pinasok nga nila dito Kasi para maging apat yung team. So parang sa akin pilit na pilit talaga yung I mean, okay, I still watch the NBA. Kumbaga I tune in, lalo na napunta si Luka Doncic sa Lakers. Pero yung ginawa nila dito
I mean, sablay. Sablay talaga siya for me. How about you, Hindi ako Coach? fan. I think the race to 40 okay because wala na yung mga showtime na walang kwenta na yung magtitipid sila, I mean, magpapakita sila ng skills sila. First 3 quarters, then didiin sila ng 4th. Medyo pangit talaga tingnan. That's why nagba-backfire yung All-Star. Walang nanunood, hindi masyadong maraming ano. But itong race to 40, it's like the scrimmages na talagang you have to score 40 points and then you have to make some stops in order for you to win the ball game. That's why siguro yun yung idea nila na to make it more competitive. I think it's really a struggle for a tournament or for a league like NBA na talagang you're expecting yung mga superstars mo nasa isang lugar tapos walang nanonood. So it's going to be tough. Lalo na before, di ba, yung dunk contest, parang wala nang nanonood talaga because talagang wala nang maipakita. So maybe they're finding ways para mataas nila yung viewership nila. Diba? So, it's parang hit-miss to eh. So, I think they're in the right path na they're taking risks. Okay. Diba? Pero yung sinabi nga ni Draymond na Rising Stars, dapat hindi counted na All-Star yun. Diba? Kasi binibilang yan eh. 16th time mo mag-All-Star, ganyan. Si Draymond, syempre bad trip yan, hindi pa siya nag-All-Star eh. So, di ba? Dahil nakapag-All-Star naman na siya, pero hindi ka tulad ni Steph. Oh, yun. Nakapag-All-Star naman na because pinili siguro siya ni Steph. Ganun ba yun? Ano? Hindi, napili na siya. Napili talaga. Napili naman. Hindi ko maano siguro yun. So, nung time na nag-champion sila na mga ganun. so, yeah. I think the NBA is taking risks. I can give credit to the NBA na they're trying to innovate. Yes. They're trying to Tsaka may kasalanan din ng mga players dito eh. Kasi naman hindi Hindi sila tumigil nag-e-effort eh. Hindi katulad nung, alam mo naman yung panahon nila Kobe sa kanila Jordan, di ba? Oo, hard pare. Hindi, alam mo kung bakit? Kasi all-star yan. Baka may Sila injury. naglalaro. Yung mga teammates nila nakabakasyon. Isang weekend nakabakasyon. Di ba? Saka nauso na rin yung load management. Di ba? Oo. Pero ang isang suggestion na narinig ko rin dun sa napag-usapan nila Draymond Green was kung sino manalo dun sa East versus West, ibalik yung East versus West, kung sino manalo, yun yung may home court ng finals. It's going to be tough. Parang ginawa daw yun sa baseball eh, sa MLB. Sa MLB eh. So, pwede. Kung baka Parang manalo- talagang didiin Oo. talaga sila. Oo, pwede yun. Oo, Diba? didiin talaga sila Didiin na nun. talaga kasi hindi ko na, siyempre, kung makapasok yung team ko sa finals, Well, maganda yung suggestion na Advantage yan. ka. Ako, mas gusto ko yung foreign players versus the NBA guys. pwede rin. Di ba? Kasi ang dami ng foreign guys Ganda eh. naman. Di ba? 2 teams lang. Two teams ganito. lang. Hindi ganyan. Oo. Kasi yun, diinan yun. Tsaka may pride. Sure yun, Tsaka may- nadiinan. Tsaka Oo. tinalo ka lang sa Paris eh, bawi ka. Oo, di ba? Pwede. Tapos magsasama-sama yung mga international players Maganda. na tinalo ng USA team. So, Pwede. diba? Pwede. Mas yun ang mas competitive. Exactly. Baka ma-expose ng NBA. Kaya, papalag yun. Balag talaga yun kasi baka ma-expose ka Wala ng kasi NBA na- players eh. Sa Euro players, mga international players kasi medyo mabigat yan. Sila Jokic, sila Shai. Jokic, Giannis, Oo, yan. Doncic, Wemby. Exactly, di ba? Tapos may SGA ka pa. Lakas nung solid yung fight na yun. no? Ang bigat, di ba? Pero mas malakas din yung US. Malakas din yung US. Malakas din. Pero hindi siya- go with the hindi mark. sure win, hindi sure Exactly. I think that's a better format. Pero Maganda rin yung yung pag nag-champion yung Yeah. West. Oo. Home court advantage yung West sa finals. Tama. Pwede Maganda rin yan. rin yun. Pwede Tama. rin yun. And for our last hot take for tonight, may tatalo ba kay Vince Carter sa dunk contest? That's a tough question. 2000 was the best dunk contest na nakita ko kasi andun si Vince Carter, andun din si Tracy McGrady, andun din yung ibang slam dunk na talagang high flyers, sila Steve Francis was there also.
who just competed talagang... Grabe rin yun, ha? Oo, Si Steve Steve Francis. Francis. Kung hindi nila kilala yun, just Google Ayok it, yun. YouTube nyo. Steve Francis is only, siguro kasi laki ko lang yun, 6'2", 6'1", pero he can really fly. So yun yung members ng 2000 na yan. And then, ayan, nakita natin, the Jason Richardsons, the Gerald Grabe rin yung Green. Jason Richardson. The Di ba si Zach Jason Lavine. Richardson yung mahilig na ibabato, tapos Si sasaluhin 360. niyo? Oo, grabe yun. Siya yun, the Zach Lavines. Medyo, pero kasi, yung Vince Carter, ibang level yung, ano niya, may power and grace eh. Diba? May yung pag dumunk siya, magugulat ka na lang, well, kasi yung mga dunks niya na nagawa niya noong 2000, never seen before eh. Windmill 360. During that time? Yeah, during that time. It was a reverse 360. Grabe yung first two niya. Yan, ito yung pangalawa niya eh. Ayun yung first two. pinasa ni Tracy McGrady of a bounce eh. Tapos sinalo niya, between the legs niya, dinunk niya. Tapos Yun isa yung ginawa 360 na ginanod. Yes. Tapos yung sinabit niya yung kamay niya, his elbow. Elbow dunk. Oo. Oh. So medyo Tapos first yung time isa na yung nakita medyo yun loob eh. ng free throw, di ba yung last? Medyo Yung safe last- tap na yun eh. medyo baduy yung dunk na yun, pero yun lang yung sablay na dunk niya eh. So, kung titignan mo, yung Zach Lavine, Ito, yan, Aaron Gordon and Zach Lavine. grabe yun sa akin, grabe. Wala siyang tapo na dunk. Yung kay Zach Lavine na alam, kasi very graceful na ito si Zach Lavine. So, pag tinignan mo rin yung way back, syempre, sila Julius Erving, sila Dominic Wilkins, and Michael Jordan, medyo ibang level din yun because first time mo nakikita. So, doon ako sa yung first time ko makikita yung mga dunks, di ba? Hindi yung sobrang taas mo tumalon, pero hindi naman maganda tingnan. Yeah. Pero yung grace talaga, like itong si Dominic. was power. Walang grace to. Talagang boom. Talagang gano'n eh. Wasak rin. Wasak talaga. Gusto niya wasakin yung ring talaga eh. So yeah. Pag tinanong ko Vince Carter, I think he's the best dunker. Why? Because even in games, he Ano siya eh, hindi lang dunk contest in-game eh. in-game din also. So yun nga yung pinag-uusapan eh. Bakit Diba sila yung dunk of project? death, yung dunk of death sa kanya eh. Exactly. Yung buong center ng France. Exactly. So yeah, pati in-game, ginagawa ni Vince Carter. So, Saka siya yung tumi 360 layup, di ba? Exactly. Hindi 360 layup sa kanya, dunk. Pero nung medyo patapos na yung career, tumi 360 layup. Tumi 360 layup eh. It's going to be tough. Diba? Yun yung parang all-star. Sa akin, well, kung sasabihin natin sa dunk, yun ang mga nag-compete sa dunk contest, he's up there. Oo naman. Oo Kasi naman. maraming mga what ifs eh. Yes. LeBron never competed in a dunk contest. Ngayon si Ja Morant, di ba? Isa sa Oo. mga high flyer din yan. Never competed. Saka ngayon mapapansin mo, puro mga rookie, sophomore. Yung, like si Mac lang, 4 games lang nilaro siya hindi. Pero para sa dunk contest, lalaro siya, di ba? Parang bubuhayin nila eh. May meme nga sa internet eh, parang ginawa siyang Captain America yun. Pag every February, gigisingin. Di ba? So, di ba? Pero in fairness kay Mac lang grabe yung mga dunks niya. Grabe talaga. So, sa akin, ang makakadikit nakikita ko dito yung kay Aaron Gordon. Aaron Gordon, Yung Aaron Gordon. Zach talaga Lavine. eh. Zach Lavine yan, Aaron Zach Gordon, Jay Rich, yung mga nabanggit ni Jay Rich. Coach. Pero grabe yung Aaron Gordon to me. Ano yun? I still can't believe. Luto ba? Luto? Oo, yung di ba, yung una si Zach Lavine. Grabe yung mga dunks yun, nagkataon. Para sa akin, dapat binigay na sa kanilang dalawa eh. Co-champions na dapat yun eh. Pwede. Tapos yung sa pangalawa, si Dwayne Wade nagluto dun eh. Kasi bata niya si Derrick Jones Jr. eh, di ba? Parang sa Miami ata yung All-Star Weekend doon. One of the dunk contest judges is Dwayne Wade. Parang nabigyan ng 9 si Aaron Gordon, tapos nag-50 si Derrick Jones Jr. Kaya nanalo Luto. luto yun. Luto. Sa akin, I still can't believe Aaron Gordon hasn't, competing twice, hasn't won a slam dunk contest. To me, yung battle nila ni Zach Lavine has to be the greatest dunk contest of all time. Dikit na dikit eh. Grabe, hindi, saka nag-overtime. Yes. Naka-apat pa sila, 5, di ba? So, para for them na marami silang baon,
na dunks. Hindi, tsaka hindi It's mo going to be hard. Ang hirap nun. Kasi wala ka ng, i-expect mo, 4 na dunks ka lang eh. Hanggang mag-champion ka. Yung sa kanila umabot ng 8. So 8 dunks. Iba talaga yung kay Aaron Gordon. Pero yung Vince Carter, to me, arguably the greatest dunker of all time. Yes. Kasi contest-wise, tsaka in-game, meron siya. Meron siya. Tinanong niya nga 7-footer sa game. Oo, grabe. Diba? Bastusan talaga yun. Bastusan talaga. Tinanong niya eh. So yeah, mahirap. It's going to be tough. Alright, and now it's time to read the comments from our sports fans sa Facebook and TikTok. Thank you, Pagod sa Buhay Comics, for your comment. Hirap maging alma mater, UE. Masungit na nga registrar. Bano pa kami sa basketball. Bakit naman masungit? Baka wala lang sa mood. Baka mahaba pila. Hindi naman kayo you're not it's tough lang to compete talaga against other schools also. It's the same thing with other schools also. Kasi you can't take out yung credit dun sa mga student athletes of UE because they're really working hard to win games also. Yeah. Parang may imbalance. I feel like may imbalance ang UAAP. I can say it also with NC. Pero hindi, nag-champion yung Mapua eh. It has been for the long period of time. San Beda ang nagdo-dominate sa Kalitran sa NC, diba, the past couple of years. Pero nag-champion ng Mapua eh. But I can say the same thing for UP. Kumbaga, the championship goes where the money goes. Yun lang ang masasabi ko dyan. For UP, they started winning. That's why they attracted the alumni, the supporters. Pero wala pa silang funding noong time na yun. No, none. UP, wala masyado yan before. And then they started winning. With and si they Desiderio. Exactly. It started there. So dumami na yung supporters. Everybody's want to chip in because they want to have a piece of it. Eh. So ganun yun eh. It's if you're winning, you'll attract a lot of things. Pero ang UP Lasal, ang Ateneo Lasal, Spons. manalo-matalo, meron. Hindi kasi nananalo lagi na sila. Sa bagay. Saka ang UST, they didn't start winning bago pumasok sila SMC They were like... Hindi, nagpa-5 pick pang UST before eh. Hindi, pero nung recently bago pumasok ang SMC last season itong... medyo... Wala sila eh. So, pumasok yung SMC ngayon. Medyo nag-Final Four na sila. Yes. So, para sa akin, yun yung formula sa funding first, then championships will follow. And for our next comment. Kailangan mo ng pang-coach Kailangan mo ng pang-coach Yan ang importante ngayon. Thank you, Justin Ray Mendaros, for your comment. It is also the same outcome of East-West format, and with a team captain's choice of player, it is no defense at all. Hindi rin kasi balance ang each conference all-stars. Mas maraming elite players sa West. Nagkakatabaran na maglaro parang practice na lang sa kanila. Recent years na may defense and crucial moments, which is 2018 and 2020 All-Star Games. Alam ko, natatanda ko yung may depensahan, yung sila Allen Iverson. Sila Kobe's pa eh. Di ba yung East-West palitan sila, natalo sila Kobe? Nila Allen Iverson, nila Starbury. Puro elite players yung sa West. Pero yung East, we have something to prove. Oo, sila Allen Iverson yun eh. Sino ba yun? Kasi for the longest time naman, mas malakas talaga West sa East eh. Ever since naman eh. Except the Jordan So era. parang yung Eastern All-Stars, we have something to prove. Yes. Instead na mag-drafting ka na haluin mo yung East and West, maglaban mo talaga yung West saka East. Parang bragging rights din yan eh. Yes. Tapos lagay mo pa ng home court advantage sa finals, papalagyan. Naalala ko pa talaga yun, sarap manood nun yung binabantay ni Kobe si LeBron. Ayun, di ba? Oo, grabe. Kahit si Kobe tsaka si Jordan. Diba, kahit matanda na si Jordan, they're playing against each other. Magandang panoorin. Oo, di ba? Ayaw nila magpatalo talaga. Kasi ngayon parang, yun nga, nagbibigayan first 3 quarters, dito yung last 5 minutes. Di ba? Parang taas-taasan ng score. Saka the nature of basketball now is parang everyone's friends with everyone. Exactly. Siguro yung sa di ba? Yung sinabi ni Macardona, teammate ni West and I could never, di ba? Yeah, no. Tama din. Yung si JD, inangat niya si David ba from Lasal yung finals, I think game 1, game 2.
Pero hindi mo masisisi yun. They're teammates Teammates in sila high school. before. Yeah, they're Pero sinabi teammates in high ni, school. ni Mac Cardona. They were really close. Si David and Pagula. Pero yung Lasal natin yun nung time na yun, coach, di ba? Never. Oo, totoo yan. Masusan talaga yun. Kahit sa Mainit. labas, hindi nagkikibuan. And for our third comment, thank you Power Mac for your comment. If sa pera ka, walang pera, yung sweldo mo, yun na yun. Walang one game bonus, gawa nang wala namang panalo. Kaya mas pinili ni Vic ang MPBL. Doon, pugo pa niya kalaban. Ano pugo? Ano yung sabihin? Pagkain? Di ko sure. Yeah, may point si Power Mac because yeah, like what you mentioned earlier, the bonus, di ba? Winning bonus, medyo crucial yun. Pag yun nga, may sweldo ko like 200x, di ba? Parang yun na yun for the rest of the season. Yes. But syempre, iba pa rin may bonus ka, di ba? Entering, paano ba? Ay, Paano wala ba, pong Arlo? alam dyan. Kaya naman po sa Ginebra. Kasi may entering nga, Wala akong quarterfinals, idea. semis. Pero may Championship, napalitaan ako sa MPBL, laki doon ng bonus ng isang team. Laki ng bonus. Yan, di ba? Spin it out, baka doon pumirma si Vic. And for our next comment, and our last comment for tonight, thank you Dropping Dimes Events Manila. Napakabadoy ng NBA All-Star Games ngayon. Sana wag nilang ulitin yan, pati yung nanalo sa Slam Dunk, di naman legit NBA player. Exactly. Ang ganda ng point niya, Dropping Dimes Events Manila. Yeah, huwag na sila magpasok ng guest player. Di ba? Sana pinasok na rin yung professional dumper. Si David, pasok niyo yun. Yung gusto niyong professional dumper. Sila ang Hindi, di ba? Well, talagang if it's not a legit NBA player or a player talaga, huwag na nilang ipasok. Parang nagiging mascot eh. Di ba? Parang, di ba? Parang hindi ka naman kasali dyan, ba't ikaw yung nandyan? Like Raymond said, ba't kaya All-Star hindi ka naman, wala ka naman credentials. Panahon na ba palitan yung tanggalin yung dunk contest? Hindi naman. Wag, it's very entertaining pa din. With the right players na gusto mag-stand up. Kasi may notion kasi itong nagsimula dyan si LeBron eh. Pag superstar ka, bakit ako sasali dyan? Diba? Ako kaya pa ako dyan, matalo pa ako. Diba? Unlike the Jordans, Dominic Wilkins, superstars, pero Pero usually they compete, at the early stages of their career. Exactly. Pero Mataas kasi, pa yung elevation. Yes, oo. Kasi kahit si Jordan nung matanda, hindi na maka-elevate eh. So, yeah, even if they're superstar, they compete in the dunk contest. They compete also in the three-point contest. Nagsimula yan, as far as I can remember, kay LeBron. Kasi lahat sinasabi, mag-slam dunk contest siya. Because the way he elevates, the way, kung gaano siya kalayo tumalon, he's a freak athlete eh. So, everybody's just like, sinasabi nila na sumali siya, hindi siya sumali. Parang Because, kasi nag-compete na eh. Si Dwight Howard, Diba? nag-compete. Blake Griffin, nag-compete. exactly. Si Andre, ang ganda rin ng dunk ni Andre Iguodala, pero natalo si Andre. Pero kasi, yun nga, if a big man, a 7-footer, magkukompete sa slam dunk, medyo hindi maganda tignan. Pero in fairness yung kay Dwight Si Dwight kasi din, Walang kanya career. nagkapa yung naglagay na Superman eh. Kaya maganda tignan eh, di ba? Pero, well, it's rare. If it's a 7-footer, medyo mataas, medyo stiff siya tingnan. Unlike the Jordans, the Zach Lavines, di ba? Ang ganda tingnan sa Eric, ang ganda panoorin. Like Vince Carter also is like 6'6", but you know, it's very graceful. So, yeah. I think it started there, yung slam dunk. Yes. Parang naalala ko talaga yun. Kasi before that, Kobe sumasali. Di ba? MJ, Dominic Wilkins, Spudwell, lahat ng superstars sumasali. Di ba? Sila Steve Francis. Sean Kipp ba nag-compete ba? That I can't remember. Si T-Mac, di ba? T-Mac! oo. T-Mac! Di ba? So, yeah. Sino pa bang ngayon nasa NBA bukod kay LeBron na si Edwards, di ba? Anthony Edwards. But hindi siya sumali. Di ba? In game, grabe yung mga dunks niya. Di ba? Even Si Jamo Mitchell na. parang sumali na eh. Si Mitchell, alam ko sumali na yun. Pero si Anthony Edwards, pwede yun. Yes. Yeah. I think may notion sila pag superstar, ba't ako sasali dyan sa slam dunk? Doon ako sa all-star. Diba? Parang hindi ko may ganun. And now it's time for recap sa ating hot takes for tonight. For our first hot take, the UE
Si Gavina na ba ang tatapos sa sumpa ng UE? Well, no. Not yet. No? Not yet. Kasi he has to build his team pa. So, yeah. Siguro kung ang pumondo sa'yo is si katulad ng bulsa ni MVP yun. Sige, pwede. Yeah, pag gano'n, mga 2 years. Yeah, Yeah, pwede. 2 years. Pero But not so right far away. ngayon, parang... Unang Not right taon? away. Yeah, not right away. Well, ang nagpopondo daw sa UE is Tandoy pa rin Tanduay. naman. Tanduay. So, nung si Coach Jack Santago, Tandoy rin Tanduay. naman ang pamondo eh. Same. So, to me, medyo malabo. You're competing against SMC, MVP Group, tapos yung sa Lasal, yung NU. kay NU Razon. pa. Kay Razon. Sino ba nagpapondo kay NU? Sa NU? NU. SM. SM. Alam ko SM eh. SM. Sa Lasal, Tapos ang UP. madami. Sa UP, ang dami. Sa Lasal din, Coco madami. Vega pa. Sa Lasal, ang dami. Ang dami din. Muscle man mas pinili ang MPBL. For long term yan, for sure. He's looking at, siyempre, as a family. Pero yan. Oo, siyempre, long term yan. He wants to take care of his daughters and mga kids. And so, I think ngayon, this goes to show na for players like, Vic Manuel, hindi na ang primary destination ng player is PBA. May options ka na, may Dami na FPL ka na, options. Yeah. meron ka ng international. That's why not all the best players in the Philippines play in the PBA. exactly. We have players like Dwight Ramos playing in Kiefer Japan. Daravenas. Kiefer Daravenas. You have SJ Belangel playing in Korea. Ngayon, kumbaga hindi porket hindi ka na sa PBA, hindi ka nakikita ng magaling. pera. Oo. Hindi ka magaling, saka hindi ka magaling, hindi ka rin kikita ng pera. Marami ka ng options ngayon. Yep. Di ba si Kevin Gabong nga, may 2 years, pa siya, Sa 2 years pa siya sana na playing years. Yes ba ba? May 2 years. Pangalawa niya yung nag-champion eh. Pangatlo, Pangatlo. may dalawa pa siya eh. Kung 5 years kung ma-maximize mo yung 5 eh. Okay. So, the fact na gano'n is makikita mo talaga yung basketball ngayon. Di rin, it goes to show na hindi rin lumaki masyado yung PBA para lumaki yung sahod ng mga players. Diba? Pwede ganun eh. Mas okay ba ang format ng NBA All-Star ngayon? Ano? Ikaw? Ganun pa din eh. Obviously, okay yung... Nakita mo ba yung kay Chris Paul sa kay Wembanyama? Kalokohan naman. Binato. Malamang hindi yan ni Chris Paul yun eh. To me, sa akin ngayon, so far, yung solid pa rin is obviously the 3-point shootout. The celebrity game, okay pa rin naman yan. Entertainment. Yung dunk contest, yun lang. Tanggalin lang nila yung mga hindi Mascot. talaga NBA. So, yung All-Star sa akin, kailangan ibalik talaga yung East versus West. Or yung sinasabi niya na World versus Exact. USA. Yung pwede yun. Yun talagang patayan. Tapos yung sa skills challenge, huwag naman yung... Oo, di ba? Parang ano yun? Binato lang yun. Silang dalawa pa, si Wembanyama naman nakikinig kay Chris Paul. For sure kay Chris Paul nakikinig yun. Si Raul Hindi naman idea rin yung Ano napasok sa isip ni Chris Paul para gawin yun, coach? Diba ba siya yung veterano? Ikaw ba, coach, gagawin mo yun? Di ba nakakahiya? Oo, kaya na sobra naman. Di ba ginagawa niya? Nagmumukha kang ano eh. Di ba? Di ba? Gusto nga niya na ano eh. Ay, no. Gusto niya Parang dinamay mo pa yung rising Oo, star. di ba? Forever na sa resume ni Victor Wembanyama. Di ba? Parang parang may rising star na player tapos Ginawa mo yun. ginawa mo siyang May meme, baka maging meme pa yan. ginawa mo yun. Ay, nako. May natalo ba kay Vince Carter sa dunk contest? Oo, di-decision ng wala. Wala. Aaron Gordon, Zach LaVine yan, meron eh. I mean, Oo, sa akin wala. hindi natin kasi nakita yung complete package ni Vince Carter kasi hindi siya na-push nung kalaban niya. Hindi siya na-push. So sige, yung first 2 dunks niya, yes, bigay natin yun. Yung third and fourth niya medyo, Ang nangyari kasi kay Aaron Gordon, Zach LaVine, talagang lahat ng dunks talaga. Actually, yung napanood ko yung slam dunk na yun, yung Vince Carter na yan eh. Nag-miss yung mga kalaban niya eh. Kaya hindi siya napilitan ilabas yung buong bag niya eh. Oo. So, Nag-miss sila eh. So to me, maraming what ifs eh. Siguro kung nakalaban niya si Aaron Gordon, Zach LaVine, yun lalabas Pwede. yung talagang dunks niya eh. Haba talaga. Oo, kasi nung huli niya, coach, safe na yun eh. Oo, safe. Medyo safe na yung dunk na yun eh. Two-hand na. Two-handed na loob na inside the free throw line. Oo.
Medyo baduy na nga. Tapo na yung dunk na yun. Alright, and to our sports fans, are you ready to elevate your sports experience? Dive into the world of live sports like never before with Sports Plus PH. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. So register now at sportsplus.ph. Thank you so much, Dino Lee and Coach Rendon Ritualo for joining me tonight. And to our sports fans, maraming salamat for joining us tonight. And this has been Arl Desus, your host for SB Nation Season 3. And see you in our next episode. Bye, guys! There's a bunch of different things that just like put it all together. Everything has like a different meaning.